Malaking good news to. Ganito katindi si VP Sara, Risa at Tamba. Iyak dito. Ayan, syempre itong video na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal. At bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan pa rin natin ngayon yung pinaka-latest result ng survey, presidential survey to. Ayan, syempre bago natin simulan ang result ng presidential survey, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre, credits to General Macanas at huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint. Syempre, bisitahin niyan mga katunay at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs and reactions na inilalabas ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Ginawa ng WR numero. Ayan. Isa sa mga credible na survey groups na pinapaniwalaan ko. WR numero, Pulse Asia, SWS as Publicos Asia. Ibig sabihin niya yung mga goods na survey. Matitinong survey ito. Okay. Wag lang Okta Research, wag lang Tangerine. Okay, so ito, huwag tayo maniniwala doon sa mga sinabi ni General Macanas na yung dalawa na hindi natin dapat paniwalaan. Ang paniwalaan natin ito, yung mga gusto ni General Macanas. Pero ako talaga sa survey, alam nyo no, kahit hindi na mag-survey para sa akin, lamang na lamang pa rin si BP Sara kahit sino itapat dito. Kasi wala akong maisip na politikong pwedeng tumapat kay BP Sara sa 2028. Kayo mga katunay, sa tingin nyo, meron ba? Meron pang pwedeng tumapat sa kanya. Latest survey na kung saan nangunguna si BP Sara. July 29 to August 6 ang period of survey. Si BP Sara nakakuha ng 31.4%. Aba. And then, punta na tayo, ilang percentage ang nakuha ni Speaker Martin? Tignan nyo ha. 31.4. Samantalang yung iba, napakalayo ng lamang. Survey pa lang to ha. Hindi pa ito yung tunay na resulta sa 2028. Pero dito nakikita natin si VP Sara ay 31.4. Grabe. Ang taas niyan. Si Leni Robredo 13.3%. Ang layo ng lamang sa 31.4. Rapi Tulfo 10.3. Bongo 6.5. Amy Marcos 4.4. Bam Aquino 3.1. Grace po 3.1. Robin Padilla 2.0, Risa Hontiveros 1.4. Yan yung sinasabi ko kay Honti. Kumbaga hindi ka makakausad kasi sa 2028 kung presidential ang ilalaban mo kaagad. Unang-una syempre alam naman natin na may mga tao na negative mag-isip sa iyo. No? Ikaw din naman kasi ang nagsisiksik sa pag-iisip nila, kaya sila nagiging negative sa'yo. Diba? Pero kung hindi mo naman sinisiksikan ng negative lahat ng taong naiinis sa'yo, wala naman sanang problema. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na munang mag-aksaya sa 2028 na tumakbo bilang presidente kung ikaw ay nangangarap. Diba? Mas maganda is pagtiyagaan mo na lang na maging senador. Diba? Kaya nga sinasabi ko, testing muna ulit sa 2028, tutakbo ka uling senador. Kasi kung ikaw ay mananalo ulit sa pagiging senador at nandoon ka sa top spot, top 1, top 2, top 3, hanggang top 5, kapag ikaw nandoon, maaaring magkaroon ka ng pag-asa sa presidential. No? Sa susunod, pagkatapos ng 2028, tumakbo ka. Naks naman. Parang, siyempre, binibigyan natin kahit paano ng confident. Diba? Sumubok muna. Wag yung kaagad. Wag yung pagtapak mo sa ikatlong baitang, kailangan tatalong ka na sa pinakatuktok, hindi mo na dadaanan yung ibang baitang. 'Di ba?
ang percentage ang nakuha ni Speaker Martin Romualdez at ni Risa Hontiveros. Kaya magkadikit yan. Sila yung may klaro na ambisyon na magkandidatong presidente. Okay, so dito, si Speaker Martin Romualdez, nakakuha lang siya ng 0.7%. O, kita nyo. Mas malala yan. 0.7%. 31.4, napakalayo sa 0.7%. 'Di ba? Oh, kaya kung ipipilit nila talaga maging presidente talaga. Kung gusto nila maging presidente ng bansa, is marami silang dapat gawin. No, maaaring hindi sila dumaan sa tamang proseso. Kasi kung dadaan sila sa tamang proseso, kung gusto nilang maging leader ng bansa, is mahihirapan talaga sila kapag kapag sa tao nila pinaubaya ang magiging kapalaran nila sa 2028 election. Di ba? Kung sa tao lang nila ipapaubaya yan, mahihirapan sila, dadaan sila sa butas ng karayom. Walang kasiguraduhan kung sila ay mananalo. Halos wala pang 1%. Grabe, paano siya maging presidente? Yung kanyang performance niya, no? And then, pataas na tayo, ha? Tinalo pa siya ni Manny Pacquiao, nakakuha ng 1%. Chis Escudero, nakakuha ng 1.3%. Risa Hontiveros, ito, 1.4%. So, makita nyo, mas malakas si Risa Hontiveros kumpara kay Martin Romualdez. Kumbaga malakas siya doon sa mga mabababa. Hindi siya malakas doon sa mga matataas. Ang pinaka-the best lang naman kasi na pwede nilang ipanlaban kung sakali sa Dilawan sa Pinklawan, ang talagang magiging pambala talaga nila is si Leni Robredo talaga. Yung kahit papaano may sinasabi ng konti. 'Di ba? Yung tipong hindi makadikit. Pero yung kahit papaano magkakaroon ng bilang sa bilangan, no, kung sakaling tatakbo ng pagiging presidente, kahit papaano pwedeng may laban. Pero kung sila kasi, itong mga to, mahirap talaga. As in talaga. Real talk yan. Huwag na tayo magpaka-impokrito na sabihin natin na malakas yan, mananalo tong mga to. Parang niloloko lang natin mga sarili, parang niloloko ko lang din kayo. 'Di ba? Talagang, hindi talaga sila pang presidente, hindi sila pang presidente ang nila dating. No? Okay. Robin Padilla, 2%. Grace Po, 2.1%. Bam Aquino, yun. Mas matas pa itong si Bam. 3.1%. Amy Marcos, 4.4%. Bongo, 6.5%. Rapi Tulfo, 10.3%. Leni Robredo, 13.3%. And then BP. So kung wala si BP Sara dyan, kung isipin nyo wala si BP Sara, ang talagang dikit na maglalaban dyan si Leni Robredo at si Rapi Tulfo. 'Di ba? Silang dalawa yung dikit na maglalaban diyan. Kaya yung sinasabi nila Honti dyan sa kamera na delikado kapag si BP Sara nandito pa o nasa posisyon pa. Delikado. Kaya nga tinatanong ko, ano ba yung sinasabi nilang delikado? Saan delikado? Delikado ba sa taong bayan o delikado sa inyo? Ayun yun eh. Sinasabi ko, delikado ba sa taong bayan? Delikado sa inyo. Malamang ko, delikado sa inyo, pero sa taong bayan, hindi. Kaya wag na natin sanang gamitin ng taong bayan sa kung ano-anong katwiran. 'Di ba? Kasi hindi naman naging delikado kahit kailan ng mga Duterte sa mga tao. Sa mga masasamang loob. Sa mga taong masasama ang ginagawa, yun, delikado yung mga yun. Para 31.4%. Yan po. So, layo. So, paano sila mananalo niyan? Oh. The only way is for them to remove
VP Sara through impeachment. Kaya nila porsigido sila na i-move yung impeachment na yan. Kasi yan lang yung natatanging alas na panlaban nila eh. Yan na lang. Wala nang iba. Kung hindi mai-impeach si VP Sara, talagang mabibigo yung pangarap nila. Pero ang nagiging tanong ko sa kanila, kung sakaling ma-impeach ba si VP Sara, sigurado ba sila na walang papalit na tatakbo kay VP Sara sa pagiging presidente sa 2028? Na hindi pa pwedeng na hindi ikakampanya ng mga Duterte? 'Di ba? Kung si VP Sara matatanggal sa pwesto yan ng pagiging vice, siguradong may nakahanda dyan na magiging kapalit ni VP Sara. Hindi pa pwedeng wala. 'Di ba? So kapag nagkaroon siya ng kapalit, paano na kayo? 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko kahit matanggal si VP Sara, kaya relax nang matanggal ako. Di tanggalin nyo. Paano kung biglang may kapalit pala siyang tatakbo sa 2028? Di nagulat pa kayo. Kaya yung impeachment kay VP Sara, baliwala. No, kumbaga tinatawanan lang ni VP Sara yan. Kaya kung tatanggalin siya, sinasabi ni VP Sara, go, tanggalin nyo ako. Walang problema kung gusto nyo. Pero hindi nila alam sa sarili nila ang ginagawa nila. Si VP Sara lang ang matatanggal nila sa posisyon, pero yung makakalaban nila sa 2028, hindi nila alam kung sino. Kung hindi nila matanggal through impeachment si VP Sara, goodbye na lang. Humanda na sila. Sinong mga humanda? Okay. Granting, 2028 na ngayon. Upo na si VP Sara. Sino ngayon ang mga humanda na? Maalala ko tuloy yung si Pierre Ardi nung aarestuhin na siya sa Villamor Arbes. Sinabi niya kay General Torre, magpre-presidente ang anak ko. Mag-isip-isip ka. Anong mangyari sa iyo? Hahabulin ka ng anak ko. So ito ngayon, tuwan-tuwa si VP Sara sa pangyaring ito, tuwan-tuwa si PRRD pag malaman niya na nangunguna palagi si VP Sara. Wala na yun, malabong magbago na yung mga surveys na yan. Talagang si VP Sara lang talaga ang nakikitaan ng potensyal sa pagiging presidente. No, kahit naman sabihin natin na walang naging issue sa administrasyon tsaka sa mga Duterte, kapag si VP Sara tumakbo talagang mananalo. Lalong-lalo na ito, nagkakaroon ng issue si VP Sara. Nilalagyan nila ng issue. Kung ano-anong paninira ang sinasabi nila kay VP Sara, pero ang taas-taas pa rin. Lalo na kung walang issue si VP Sara. Diba? Baka nga mamaya wala nang kumalaban dyan sa 2028. Okay. So, wag lang kayong I'm sure, ito may lalabas na naman na survey ng Okta or Tangerine para kontrahin, wag na tayo maniwala para i-negate itong kailang ang Okta, wala na yan. Maganda lang ang Okta research nung pandemic. Magaganda yung mga research nila. Ngayon, sa political nila, wala na akong kabilib-bilib. Parang nagiging bias na, gano'n. Hindi ka panipaniwala yung mga survey nila. Ang taas ng rating ni Romualdez, ang taas ng rating. Ala. So, kung dalawa lang naman silang naglalabas ng gano'n Pero kung sa iba, hindi Tsaka kahit wala namang lumabas ng mga surveys na yan, kung sakaling sila yung nangunguna, malaki lamang nila, ang hirap kasi talagang paniwalaan. 'Di ba? Kahit yung mga taong bayan, hindi naman natanga-tanga yan. Hindi na kami tanga-tanga. Kumbaga sa pakiramdam namin, alam namin. Kahit sabihin natin na si Tambi 75%, tapos si BP Sara 3%. Alam namin ang totoo. You expect either Tangerine or Okta magpapalabas ng survey nila para battle of propaganda. Kailang ang taong bayan, tingnan nyo na lang sa mga post sa social media, mag-post tungkol kay BBM, tungkol kay Romualdez, tungkol sa impeachment.
ang daming mga negative reaction, tinatawanan sila ng mga netizens. Ano yung kanina? Post, si Romualdez, Kunuhay, gusto niya ng transparency sa budgeting process. Nako, pinuputrakti siya ng laugh and angry emoji. Si Pangulong Marcos naman, meron siyang post tungkol sa nananawagan siya ng taong bayan para magsumbong. Nako, tinatawanan lang siya. Ano po ito? Si Jose Claire Castro, nagpahayag siya na bigyan niyo naman ng pagkakataon si Pangulong Marcos kasi gusto niya legacy na malabanan niya ang problema ng korupsyon. Ganon din yung tingnan nyo yung people who reacted, yung mga tumatawa, galit. Kasi kung gusto talaga nila labanan ng korupsyon, lahat ng mga namumuong balita ngayon, 'di ba? Lahat ng mga nasasangkot sa mga ganyan-ganyan, dapat iniimbestigahan na nila 'yan. Dapat nagsasalita na sila tungkol diyan, lalong-lalo na syempre kung madadawit ang pangalan nila diyan. Dapat pinapaliwanag nila sa taong bayan, hindi nila iniiwasan. Dapat nililinaw nila lahat. 'Yun ang susi naman talaga eh. Kaso kung patuloy iiwasan yan, syempre magiging iba ang isip sa kanila ng mga tao. Klarong-klaro. O mga comments, magbasa kayo sa mga comments. Ang taong bayan talagang hindi mo na mapipigilan ngayon dahil nga sa age of social media, hindi na nila makontrol ang naratibo. Oh. Ang daming mga vloggers, ang daming mga TikTok, ang daming mga Facebook reel na nagpapahayag ng kanilang saloobin. Kaya madaling ipasang information, then exchange ng mga comments. Kaya well-informed na ngayon ang taong bayan. Kaya tignan mo itong si Speaker Martin Romualdez, despite sa billions of pesos na mga pundo nila, ayuda dyan o mga flood control, ito, hindi siya makakuha ng kahit isang 1%. Kaya kasi dito sinasabi natin, iba na ang panahon ngayon. Iba na ang taong bayan ngayon. Kumbaga, maraming bagay para malaman ng taong bayan kung ano talaga ang totoo. Hindi katulad dati. No, na isang lang tayo nanonood, isa lang ang pinapakinggan natin, no? Kaya hindi natin marinig yung kabilang panig. Ngayon, iba na. Halos lahat ng panig madidinig mo na. Dahil katulad ng mga binanggit ni General Macanas, meron na tayong pagkukuhanan ng iba't ibang klaseng impormasyon. Baka nga yung mga nakukuha na ng impormasyon, gusto din nilang matanggal eh. Kung tutuusin, pero hindi lang nila gaano magawa. Pero wag nilang gawin yan. Kasi kapag ginawa nila yan, ibig sabihin, magiging guilty sila sa mga binibintang sa kanila. Di ba? Bakit pinapatahimik nila yung mga taong kumukondina sa kanila? O yung mga taong nagsasalita ng hindi maganda, mga nag-iisip sa kanila ng hindi maganda. Once na tinanggal yung mga yan, pag-iisipan yan ng ibang tao, ng mga tao, na guilty siguro to, hindi niya kayang sagutin kung ano yung ibinibintang sa kanya. Kaya pinatanggal niya si ganito, pinatanggal niya si ganyan. Hindi ka dapat magpapatanggal kung alam mong ikaw ay inosente at hindi totoo ang sinasabi tungkol sa'yo. Ganun yun. Kaya sinasabi ko, matalino na ang mga tao ngayon. 'Di ba? Alam na nila kung ano ang ginagawa. Alam na nila kung ano na yung ginagawa nila. Hindi na katulad ng dati. Kaya kahit sabihin natin na bigyan ng mga tao ng pera o ayuda sa araw-araw, alam pa rin ng mga tao kung sino ang taong makakapagbigay ng maayos na pamumuno dito sa Pilipinas. Paano mananalo? Yan, panibagong gimmick nila ngayon, yung charter change. Oh, yan na naman. Back to plan A. Style Marcos Sr., sabi ni Attorney Guanzon, nung patapos na ang second term ng Marcos Sr., sa survey, napakahina si First Lady Imelda na papalit sa kanya. Kaya anong ginawa? Ayun, constitutional convention to amend the constitution, yung 1935 Constitution. Naman ang konstitusyon. And then, nung na-amend yung Constitution, paangit yan. through Constitutional Convention, nag-martial law na. O, di, tuloy-tuloy ang kung ganyan ang mangyayari, parang inamin naman talaga nila na napakahina nila.
'Di ba? Parang inamin nila na wala tayong kapower-power sa taong bayan. Talagang kinamumuhian tayo ng tao. Ganun yan eh. Kaya gumawa ka ng ganyan eh. Kaya dapat maging patas. Ipakita nyo sa mga tao kahit na sabihin natin pinag-iisipan kayo ng hindi maganda o meron kayong issue. Ipakita nyo pa rin sa kanila na patas kayo lumaro. Kasi once na ganyan, hindi kayo patas lumaro, lalo lang magagalit sa inyo yung taong bayan, lalong maiinis. 'Di ba? Kahit sabihin natin na makuha nyo ang posisyon na upo uli kayo, sa tingin nyo ba maraming matutuwa sa inyo? Hindi. Lalong dadami ang magagalit. At kung ano-ano ang iisipin. Gaya na sabihin, ito, diktador, bumalik na naman sa dati, ganito, ganyan, kinokontrol tayo, ganyan. 'Di ba? Kasi kung tuloy-tuloy mo yan, makakasama yan, hindi makakabuti. Umuno ng Marcos. So, ngayon, na Kaya maganda pa rin yung history repeat may itself, sabi ni Atty. Quanson. ng Paalis na si PBBM, pwesto. mahina si Romualdez. Paano sila mananalo? Di charter change. History repeat itself. Para kung ma-charter change, ito na anong mangyari, mag-prime minister pa si Martin Olano. Kasi wala talaga silang kapanalo sa isang patas na eleksyon. Yun lang. Mabuhay, VP Sara. Good luck na lang, Speaker Romualdez and Senator Rico. Ayun, natating natunghayan ang video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre, natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.